Suspicious yan. Kaya so far, ang mga suspicious candidates ay sila Mr. Francisco, Mr. Sibilia, tsaka si Miss Velarde. si Miss Acolantava. Pwede natin siya exclude or pwede suspicious Ang din siya. eh. Pinakamabigat ang kay Mr. Sibilia. Sige, pag-isipan mo. Ay, punta ka dito sa kotse. Ito dito na yung pagkain. Sige. Okay pa. Hello, ma'am? Yes, sige na po. Pupunta na po ako dyan. Good evening, ma'am. Andiyan na po silang lahat. Ah, ganun ba? Sige, okay. Ito dali mo to, ah. Sana magustuhan din namin to. Kasi di ba matagal na siya hindi kumakain. Yes, po. Hindi ka dali, Oh my God, ang sarap ng food dito, no? Nakakabusro. Oo nga. Saan na ba yung dalawa? Oo nga. Saan ba tayo si Mark? Saan na sila? Taga nila. Nakantay ba din ba sa akin? Hello, mami, nandito na pala yung surprise ko sa'yo. Ano yan? Excited na ako. Di ba matagal ka na hindi nakakain ng pansit? Yes. Uy, Mami Olivia, nabalitaan namin na may sakit ka. So, kumusta naman yung health condition mo ngayon? Ay, okay na ako. Diba nanggaling ako sa States? Nag-okay na ako. Nag-distress ako. Pero okay na ako ngayon. Kasi na-heart attack ako, di ba? And then, pumunta ako sa States. Siyempre, sinamahan ako ng aking doktora. Doktora Margarite. Tama. Ano naman ito ano sa kanya? Nagkaroon siya na myocardial infarct. MI, or in layman's term, heart attack. It is a medical emergency or an emergency condition. It is the formation of necrotic areas within the myocardium. Necrotic areas meaning cell death. Its risk factors are CAD or coronary artery diseases, elevated cholesterol level, DM, hypertension, chronic stress. There are types of MI: transmural infarct, subendocardial infarct, and intramural. Ano pala yung mga meds na tinake niya? Nag-administer ako sa kanya ng morphine sulfate dahil severe talaga yung pain na nararamdaman niya. Tapos, nagbigay din ako ng Valium or benzodiazepine dahil nagkakaroon siya ng anxiety noon. Akala niya hindi na siya gagaling. Tapos nagbigay din ako ng Alteplase. Politics yun. Doc, may tanong lang po ako. Paano ba po nagkakaroon ng myocardial infarct sa Actually, we cannot say na may main cause talaga to. But I can identify some risk factors like elevated yung cholesterol level. Kaya nga sinabyan ko si Doña Olivia na kung pwede low salt, low fat yun ang pagkain niya. Tapos, kung may hypertension siya, pwede rin yun maging makatrigger. Tsaka chronic stress dahil alam ko naman na maraming business na pinapatakbo si Doña Olivia. At saka pwede rin yung diabetes mellitus ko, alam niyo yun. There are two types of diabetes mellitus, type 1 DM and type 2 DM. Let's focus on type 1 DM, or insulin-dependent diabetes mellitus. It is juvenile onset, occurs 30 years old or below, and its life-threatening condition is DKA. DKA stands for diabetes ketoacidosis because ketone formation depends on your insulin. Uy, Doc, di ba po nabanggit niyo yung hypertension kanina? Kat, di ba, sakit ko yun? Ay, oo. Let's talk about hypertension, or so-called high blood pressure. It is the abnormal increase or elevation of your BP. Your circulating blood volume can be greater than or equal to 140, and your diastolic blood pressure can be greater than or equal to 90. There are two BP regulators, your systemic vascular resistance and your Kaya kailangan ko siya, wala siya eh. Ano naman klaseng hypertension meron ka? Tsaka, bakit ka nagkaroon ng hypertension hindi naman masyadong Actually, sa next slide ko lang po sabi ng
diabetes mellitus, meron siyang dalawang types. We have the type 1 at saka type 2. Sa type 1, ito yung tinatawag natin na insulin-dependent diabetes mellitus, kung saan nagkaroon yung isang tao na either inborn siya, ganun, juvenile onset. Tapos yung primary treatment nito, syempre, insulin. Now let's talk about insulin. Insulin is the only hormone capable of decreasing your blood glucose. It can be either given subcutaneously or through IV. In insulin, you have to remember the mnemonics dashan. D stands for dawn phenomenon, A stands for allergic response or local allergic response, and H stands for hypoglycemia. Remember tired, tachycardia, irritability, restlessness, excessive hunger, and diaphoresis. S stands for Somogyi phenomenon, and L for lipodysmia. And take note guys yung exact cause na is ano, pero marami tayong risk factors. Tapos yung type 2 naman, ito yung non-insulin dependent diabetes mellitus, kung saan adult onset na siya. Tapos dito, yung main complication nito yung ano, Hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome or coma. Uy, alam ko, si Russell may DM di ba? Yeah, I have type 1 diabetes mellitus. Oo nga pala, Russell. Ano mga una mo naramdaman nung nagkaroon ka ng DM? Well, I experience excessive urination, tapos madalas din ako nauuhaw. Napapansin ko, madalas din ako nagpapawis, and nagugutom ako bigla-bigla. And then napansin ko din na biglang bumagsak yung weight ko, tapos kapag hinahawakan ko yung skin ko, warm siya. Bakit nga pala putol yung paa mo? Ang explanation kasi sa akin ng doktor ko, nagkaroon ako ng Berger's disease. Burger? Ano yun? Parang masarap yun Burgers. Hindi guys, Berger's disease. Sakit yun. Paano nagkaroon ng gano'n? Nakain ka lang ba ng maraming burger? Magkakaroon ka lang. Ang explanation kasi sa akin, ang kadalasan daw nagkakaroon ng Berger's disease, yung mga lalaki. At ang isang main reason nito, yung madalas na paninigarilyo. Eh, malakas ako manigarilyo yung akin. Kaya, ito yung nangyari. uy, Aika, balita ko, puro concealer na lang ginagamit mo. Di ba nga marami kang pasa? Actually, oo. Puro nga concealer eh. Tsaka everyday na ako kinabelo. Alam mo yun? Try mo pa, Beth. Diba may leukemia ka? mo. Tapos, ayun. Hindi naman masyadong halata siya. Kasi after na nag-flunk yung nurses, nag-model na lang ako. Yung leukemia ko, well, ang sabi ng doktor, ALL daw. Acute lymphocytic leukemia. Yun daw yung may good prognosis. Tsaka, nag-chemo ako nung bata ako. Kasi since bata ako, nakuha ko na yun. Ang ginawa sa akin, chemotherapy. Tapos, lucky me nga kasi kumagal pa yung buhok ko after ng chemotherapy. Leukemia is a disorder of your white blood cell, and your white blood cell is responsible for fighting infection. Now, let's focus on ALL or acute lymphocytic leukemia. It occurs in children, 90 to 95%, and it has the best or it has a good prognosis. So, you're late as usual. Bakit ka late? Wala ka na. Sabi ka, kasi may pinuntahan ako. May yoki ka. Oo. Hindi na ako nag-yoki. Baka yung ano doon. Di ba may asthma ka? Asthma is a chronic, reversible airway inflammation with clinical manifestations of cough, wheezing, dyspnea, and other signs of respiratory distress. The patient is given medications such as inhaled corticosteroids, systemic corticosteroids, methylxanthines, short-acting beta-antagonists, and that's it. Ano ba? Mamaya, lamit mo na naman yung pan. Ano dala ko naman yun? Wala. Buti naman. Akagin na naman. Aatake. Hindi niyo po alam. Ay, na naman sinasabi sa akin si Maribel.
Nag-dyan ka. Di ba dapat nandun ka? Sabi ni Marife? Lali, tungkol ba sa asthma, paano pa nagkakaroon mo? Di ba yung hinihika ka raw kami ganun? Kasi pag na-experience ko yung hika, minsan, pag mausok, balahibo ng pusa, gano'n. Pero hindi ko rin alam kung bakit ako nagkahika. Wala bang gamot dyan para hindi ka na talaga magkaroon ng asthma for lifetime? Ano lang, maintenance lang ang binigay sa akin ng doktor. Inhaler. Pag pinanganak ka ba? I'm not sure. Doc. Actually, pwedeng hereditary. May tao sa pamilya na may ganun. Namana mo. At saka yung sinabi mo na yung balahibo ng pusa, yung mga dumi, yan pwedeng makatrigger. Meron din pwede ring matrigger yun ang stress. Kaya pala. At saka when it comes to gamot, mostly, tinitake lang talaga yun kung sinusumpong na talaga siya. Dapat necessarily yun. Maintenance talaga. Siguro, sa kanya, malagi siyang umiinom kasi lagi siyang kinakakain. Sabagay. Alam mo naman, stress ako ng mga panahon din. Ano nangyari sa'yo? Di ba nagpa-abort ka? Hindi ako nagpa-abort. Wala. Hindi naman intentionally pag-abort ko eh. Kanya aksidente lang yun. Paano naging aksidente rin sa abortion? Aksidente, hindi sinasadya. Kasi nga, di ba naman tayo spontaneous tsaka hindi safe ang abortion. Eh, yung sa part ko, spontaneous abortion yun. And, ang tawag ko sa abortion, spontaneous abortion na meron ako, is yung inevitable abortion. Which is yung hindi na talaga mamibigil. Dahil, kasi nga, meron akong gastrectomia. Then, na-trigger pa ng stress. Kaya nagkaroon ng Inevitable abortion. It is under spontaneous abortion, nature's way of expelling the fetus with positive bleeding, positive abdominal cramping, and positive cervical dilation. Its clinical management is IV therapy and dilatation and curettage. So, ganun yung pag-comment ngayon. Naayos na ba yung mga schedule ko? Kaya kailangan ko makita lahat yung bukas May pupuntahan ko eh. Ba't ginagawa? Ako ba't naman? Wala akong sinasabing free day ngayon. Sabi ko lang, darating yung mami ko. Mag-exercise ka naman. Alam mo, nakakainis ka na. Ito pa yung kinuha kong sekretary kasi tamad-tamad mo. Wala kasing kwenta yung sekretary ko na. Ang taba-taba ka. What's your word na? Ikasusundan ko baka na high blood na yun. Ito nga pala, Russell. Kamusta naman yung kumpanya mo? Balita ko, palpak mo daw. Hindi ka marunong mag-manage. Kaya, nanunuwi ka yun eh. Dapat nga sa akin na tayo, di ba? Ano kumari tayo? Wala kang panahon